sa Pilipinas ay punong-puno ng kasiyahan, tradisyon at masasarap na pagkaing Pinoy. Lalo na pagdating ng Noche Buena. Isa sa mga inaabangan ng lahat at laging bida sa hapag nating mga Pinoy ay ang leche flan. Unang-una, ang leche flan at saka ube halaya, hindi naman yan nawawala sa hapagkainan natin. Very special itong pagkain na to, hindi lang siya for holidays or special occasions. Kumbaga, pagka tayo naghahanap ng matamis at gawang Pilipino, alam natin na leche flan at ube halaya ang number 1 na naiisip natin. Ang kasaysayan ng leche flan ay nagsimula pa noong panahon ng Kastila. Ang pangalan nito ay mula sa salitang Espanyol na flan, na ibig sabihin ay custard at leche na tumutukoy naman sa gatas. Dinala ito sa Pilipinas ng mga Kastila at agad na pumatok sa panlasa ng mga Pilipino. Leche flan and ube halaya is a tradition to the Filipinos. And I don't think it's just a tradition. I think it's part of our culture. Kultura natin to eh. Maaaring kumpleto ka sa pagkain, kumpleto ka sa ulam at kanin. Pero pag walang matamis, gaya ng leche flan at ube halaya, may kulang pa rin talaga. Naaalala ko nga ay nagtataguan kami niyan, no? Magtatago kami ng leche flan, sisiksik namin sa loob ng ref para kami lang ang may alam. So nagkakahulihan kami sino nag-uubos ng leche flan namin o ng ube halaya. Every time na kinakain ko yan, it feels like I'm still a child. Kasi kahit umiidad tayo, bawal na raw ang sugar, pero pag kumakain ka ng ube at leche flan, eh makakalimutan mo lahat yan. Because whether bata ka o matanda ka, o may childhood memory ka, or you're still building memories, very important ang leche flan, especially sa mga Filipino. Ang leche flan ay isang creamy, silky smooth custard dessert na may matamis na caramel sauce. Isa itong classic panghimagas na binana pa natin mula sa ating mga lolo't lola. Pero alam nyo bang hindi ganoon kadaling gumawa ng leche flan? Dapat sakto ang timpla ng itlog, gatas at asukal para makuha ang tamang lambot at tamis. Iba-iba kasi ang proseso ng leche flan at ube halaya. Iba-iba rin ang paggawa ng tao niyan. Nakadepende yan sa anong klaseng leche flan o ube ang gusto mong gawin. Andun ang traditional way of making leche flan. Ang pinakamahirap pong gawin ay ube halaya, at I'm sure alam ko lahat ng mga Pilipino na gumagawa ng ube kasi matrabaho. Kailangan malakas ang braso mo, kailangan marunong ka maghalo. Yan ang pinakamahirap sa lahat. Pero bukod sa mahirap, maganda naman ang results niyan kasi pag natikman mo yung gawa mo, I'm sure lahat ng pagod mo mawawala. May pagmamahal. Kasi iba pagkain pag ginawa mo with love. Sa paglipas ng panahon, marami na ang nagsulputang iba't ibang twist sa paborito nating leche flan. Yung mga masasarap na pagkain at mga bagong pagkain galing sa ibang bansa, madaling na natin nakikita through technology. So dito namin ngayon naisipan na i-infuse yung alam ng Pilipino na ube halaya at leche flan, naglagyan natin ng mga flavors para meron naman tayong bago na pinakikilala natin sa mga kapwa Pilipino natin na hindi nila laging nakakasanayan. Chunky ube halaya. So, pagka kinakain natin siya, meron pa rin bits and pieces, ube cakes, ube leche cakes, na i-infuse natin ng ube halaya sa mga cakes. Sa leche flan naman, yung 4-in-1 flavored flan. Andun ang tiramisu, andun ang mango float, nandun naman ang ube, at nandun din ang queso, dulce de queso. Ano man ang flavor at presentation, nasa tin can man yan, sa tub, o sa nakasanayan nating llanera, mananatiling espesyal ang leche flan sa ating mga Pilipino. Ang childhood memory ko dyan is bringing families together. Ang leche flan, isa ito sa mga pinaka-importanting pagkain tuwing handaan, tuwing Christmas, tuwing birthdays, or kahit anong celebration pa yan. You will never go wrong pag ito ang binigay mo as Christmas gift, birthday gift, o kahit ano pa, kahit bumisita ka lang sa bahay ng kaibigan o kamag-anak mo. Kaya ngayong papalapit na Pasko, huwag nating kalimutan na ang leche flan sa inyong Noche Buena. Isa itong paalala na kahit magbago ang panahon, ang ating mga paboritong pagkain at tradisyon ay mananatiling bida sa ating puso at lamesa.